Ah, mga mga kababayan at magandang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. Ito naman po muli tayo sa ating vlog ng Magbalik Islam Vlog na ito'y makikita sa ating YouTube channel ng Balik Islam Vlog. Ito po ay matatagpuan sa YouTube channel ng ating vlog na ito. At sa muli po, ito mumuli tayo ng ating mga konting kaalaman, paalala, at pagbibigay ng idea, pagbibigay ng mga ilang kaalaman patungkol sa mga, dahil sa panahon natin ngayon, ang tao ay lagi tayong nakasubaybay sa mga YouTube channel, nakasubaybay sa mga internet, dahil ngayon ang kaalaman ay information superhighway na tayo, kailangan na ng internet. So mga kababayan, mga kabalik Islam, mga kablog, mga kapwa Pilipino, mga kapwa content creator, ay kung napadaan po kayo sa ating channel, paki-subscribe lang po ng ating YouTube, ang ating channel dito sa YouTube na ito. At kung may mga comments po kayo sa suggestion, opinion, ay magkaroon po kayo po ng comment dyan sa ibaba upang atin po sasagutin. So ang vlog po natin sa panahon tungkol po sa napapanahong selebrasyon ng mga mga Muslim o hindi mananampalataya. Kasi pag sinabi kong hindi mananampalataya, ay patungkol po yun doon sa pagitan ng tunay na naniniwala sa dakilang lumikha at yung mga hindi naniniwala sa dakilang lumikha. Kaya yun ko po nasabi ng mga hindi nananampalataya at mga sumasampalataya. Sapagkat ang isang Muslim po, sa aking pagkaalam na binigay ng liwanag ng ayon sa mga kasulatan at mga kasaysayan, ang tunay pong naniniwala ay yung sumunod po sa mga kasulatan, sa mga naunang kasulatan hanggang sa tuloy-tuloy na kasulatan hanggang dumating po ang banal na Quran. So ang banal na Quran ay huling kapahayagan sapagkat sinira po ang mga kapahayagan ng mga Zabur, Taura, Injil. Yan po ay hindi po sinabing Bible yan nung araw. Ngayon lang yung ginawang Bible kasi po ang kahulugan ng Bible ay Biblios. Ang Biblio, ang Biblia o ang Bible, Biblios ay compilation. Folder po siya, folder ng mga Book of Matthew, Book of Mark, Book of John. So sa muli, ang ating pong katuruan sa Islam, mga kabalik Islam, ay nagtuturo po ng tamang pananampalataya, tamang gabay, tamang pamamaraan ng pamumuhay at kaligtasan sa kabilang buhay. So muli po, ang aking pong intro ay alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. So ang kahulugan po ng aking sinabi, ang lahat ng pagpupuri at pagsamba at pasasalamat ay inaukol lamang at pagbabalik loob ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang lumikha, ang lumikha ng sanlibutan, ng langit at lupa, ng nakikita at ng mga hindi nakikita. So dito lang po yan matatagpuan ng patunay ng pananampalataya at paniniwala ay dito lang sa relihiyon ng Islam. Na ang Islam na binigay ng Allah, hindi ginawa ng tao, hindi pundasyon, hindi nagkaroon ng founder, hindi nagkaroon ng kung kailan itinayo, saan itinayo sa bansa, kundi ang Islam po ay para sa sinukob, sanlibutan. Ano man ang iyong lahi, kulay, bansa, tribo, ay hindi po napapabilang sa relihiyon ng Islam. Kultura, ito po ay napapabilang po sa kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. At kung sinong iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay. So yun po ang aking sinabi na ang lahat ng pagpupuri ay para lamang sa Allah at lahat ng ginabayan ng Allah ay mapapasa kanya ang tunay na gabay. At ang kanyang iligaw, may yahdillah fala mudilla. Kung sinong gabayan ng Allah ay hindi maliligaw. At kung sinong iligaw ng Allah, may yahdillah fala mudilla wa may yudlillah wa man tajida lahu waliyan mursyida. Kung sinong iligaw ng Allah ay hindi niya matatagpuan ang tunay na daan patungo sa kaligtasan sa kabilang buhay. So, ang akin pong ngayong topic ay ganun pa rin po, ay patungkol po sa sitwasyon at sa selebrasyon po ngayon na sinasabing
Pasko, Christmas. Ito po ay matagal na pong dapat alam na po na ito, na dapat pong i-renew na lang natin, ibabalik loob o ibabalik na natin, i-review natin ang kaalaman sa pangalang Pasko po yan, ay hindi po yan galing sa kakristyanuhan. At sa muli, at hindi rin po yan galing sa mga kasulatan. Ito po ay nanggaling kay Mithraism, ito po ay nanggaling sa mga pagan. Sapagkat ayon po sa mga matatalino at mga talagang sinabi sa mga historian na mga talagang sa Biblia, ay hindi po nakalagay sa Biblia ang December 60 o ang December 25 ng Pasko. At hindi po talaga sinabi doon na malinaw. Kahit kanino po kayo magtanong, ang sinasabi nila palagi ng putol, sabihin nila ang Pasko ay December 25 o ang selebrasyon ay sa December at sa malamig na lugar. Wala pong matibay na ebidensya. Wala pong matibay na batayan kung ito po ay talagang nakasulat sa translation man. Maaring meron, pero hindi na galing sa original. Sapagkat alam natin, wala na ang libro ng original. Hindi gaya ng banal na Quran, ginabayan at binantayan at talagang napanatili o nanatili sa kanyang original na sulat na Arabic, sapagkat ang Arabic ay vocabulary na malinaw, na napakayaman ng kanyang mga words, na mga salita. At original na ang Arabic ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay original na ipinadala ng hindi na agad-agad bumaba, kundi ito po in every situation po sa panahon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. At ang Quran po ay tulad ng ating mga naunang ating mga vlog ay naipaliwanag na natin dito. At ang tangi lamang idadagdag ko ay ang Pasko ay malaking kasalanan o malaking tawag nito, malaking pagkaligaw. Sapagkat ito ang ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon ang isang Diyos, magkaroon ng anak. At ipinanak sa Bethlehem sa Sabsaban, at ang anak, subhanallah, a'udzubillah, nagkaroon ng naging tao. Hindi po pwede yung ganoon sa isang maayos na pag-iisip. Isipin mo ang isang tao magiging Diyos. Kagaya na kung halimbawa ang tao naging Diyos, di ba paano na yung sa ibang lugar, paano na yung hayop? Sasabihin niya kaya naging tao ang Diyos ay para parang makausap ang mga tao. O nagkatawan tao ang Diyos. Hindi po pwedeng ganun. Paano kung gusto niya kausapin yung isda, magkakatawan isda siya. Gusto niya kausapin yung hindi po pwede ganun kadali. Kaya nga po ulit-ulitin natin ang gabay po. Kung sinong gabayan ng Allah ay malilinawan po sa aking sinasabi. Kung sinong galit at kung sinong negatibo agad at destructive criticism sa aking sinasabi ay hindi po siya ginabayan ng Allah. Ang aking pong palaging vlog na ito at banner sa aking channel, kung sinong gabayan ng Allah, sinong nalinawan, sinong naintindihan, ang tangi lamang talaga gamitin natin ang isip natin. Pag sinabing puti-puti, pag sinabing itim ay itim, huwag po natin pagganahin ang ating puso at ang ating pride, ang ating mga kailangan bukas po ang isip, open-minded po tayo. Yan po dapat sa pagdating sa paniniwala. Hindi po tayo dapat close-minded o sarado ang isipan. Dapat maging open-minded po tayo sapagkat tayo po, maging sa istorya ng Pilipinas, ang mga ninuno po natin ay mga kamusliman. Ang ating pinagmulan ay mga bansa na kung saan ay nanatili po ang Islam. Halos buong mundo nasakop ang pagiging Islam, ang pagiging Muslim. Yan nga lang, ang kamusliman sa panahon ng Ottoman Caliphate at ng mga panahon ng mga kung saan patapos ng mga tagasunod ng mga apostoles, tagasunod ng sahaba, mga sahaba at mga tabi-tabiin at mga tabi-tabiin, ay nanatili sila sa kanilang kabutihang pakikitulo, pakikitungo sa kapwa at pakikipagpalaganap o pagpapalaganap ng Islam. Hindi na sila nanatili dun sa pagkaroon ng tunay na batas o ipatupad ang Quran, ang Sharia. Sapagkat noon po ay dumating po ang panahon, dumating ang Dark Ages, dumating ang taon ng kamangmangan, dumating ang Stone Ages, dumating po ang iba-ibang mga panahon o kada dekada. Sa totoo lang po, kada dekada po ay nagbabago ang ating mga panahon.
kada 10 taon ay nagbabago po ang ating panahon, sapagkat sa panahon ngayon, ang dekada na po ay mga information superhighway, yung tinatawag ng mga cellphone, ay nasa ating kamay na rin po. At nasa ating kamay na rin po kung paano tayo maliligaw, at sa ating sariling pag-iisip at pride at galit at inggit ang ating pinairal, ay tayo rin po ang mananagot. At tayo rin po yung magagabayan at liligaw sa ating sariling kagustuhan. Yan nga po ang ating vlog nung una, sinasabi ko, innan nafsa la'amarakum bisu. Sinabi po ng Allah sa Quran, ang ating sarili ay magtuturo o mag-uutos ng kasalanan. Innan nafsa la'amarakum bisu. Ang ating sarili, nafsa la'amarakum bisu. Ang ating ay nag-uutos ang ating sarili ng mga kasalanan. Ibig sabihin doon, kung susundin mo yung ating sarili, ay talagang makakagawa ka ng kasalanan. Wa iyagan billah, sana ya Allah, gabayan mo kami at tanggapin ang aming mabubuting gawa, at sana kaming maligaw at patuloy mo kaming gabayan sa aming pinangahawakan pananalig at pananampalataya sa Islam at kaligtasan ng Islam at kuturuan at kaalaman. So, yun po ang ibig sabihin, ay kung sino po yung talagang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang makakapagligaw. Ito po yung talagang ating hingiin sa ating sarili, sapagkat ang pinapairal po natin dito ay isip at wag ang ating puso, sapagkat ang ating emosyonal ay napatunayan, o talaga naman talaga ang ating emosyonal ay makakaligaw. Sabi nga ng iba, kapag puso mo ang pinairal, ay talagang maliligaw ka. Ngunit pag pinagana mo ang isip mo at utak mo bago ang iyong puso, ay talagang magagabayan ka. Mapapagsama mo yung isip mo at yung puso mo, mapag-iisa mo yun siya, upang kasi minsan ang ating puso ay talagang tumitibok ng pag-alaala sa dakilang lumikha, at itong puso ang ginagawang daan para magabayan tayo sa ating isip na makita ang tunay na liwanag ng kaligtasan patungo sa kabilang buhay. So, ang aking pong ipapaliwanag, lumabas naman po tayo sa ating topic, ay tungkol po sa selebrasyong Pasko na ito po ay gawa ni Mithraism, gawa ng mga pagan, gawa ng kung sino-sino na walang ebidensya, at gawa ng kung kada dekada pabago-bago, nababago ang mga ritual sa mga ahlul kitab, sa mga people of the book. Sila yung mga Hudyo at mga Kristiyano. So sila po yung tinatawag na mga taong aklat, sila po yung tinatawag na people of the book. So yun nga po, ang selebrasyon natin sa Islam ay dalawa lang po, Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Kahit po selebrasyon ng birthday ay pinagbabawal po. Bakit po? Yan po ang isang dahilan kung bakit ang mga birthday hindi po sinelebrate ng propeta, sa dahilan, yan po ang dahilan na dahil sa, tingnan mo, yan ang nagayad sa kagaya kay Mithraism, pinanganak si Jesus. Pinanganak, ibig sabihin may kaarawan siya, at ngayon kada December 25 ipinagdiriwan yung kanyang kapanganakan o yung birthday. Ibig sabihin nagiging pagsamba, nakakaligaw. Kaya hindi po talaga pwedeng i-celebrate yung mga birthday, kasi yan din po ang magiging papunta dun sa pagkaligaw at pagsamba. Lahat ng mga kaarawan, selebrasyon ay papunta sa mga nakakaligaw, patungo sa pagkaligaw. So hindi po talaga kailangan i-celebrate yung tinatawag na mga kaarawan, mga birthday na yan. So hindi po talaga dapat i-celebrate. Kaya nga ito po ang isang maraming wisdom po pagdating po sa kaarawan na hindi dapat talaga i-celebrate, dahil ito'y bid'a at pagdadagdag at pagkaligaw. Ito po ay nakakaligaw. Ito po ay mapupunta sa pagsamba. Lahat ng pagsamba na hindi ginawa ng Propeta Muhammad sumakanya ay kapayapaan, ito'y pagkaligaw. At saan ang pagkaligaw? Wa kullu muhdatin dalala wa kullu dalala finnar. Lahat ng mga nakakaligaw ay papunta sa kaparusahan. So balik po tayo doon sa aking sinasabi na ang pagsubok po ng Allah mula noon hanggang sa panahon po natin ngayon ay ang kanyang tauhid. Kung kaya sa mga kabalik Islam po, na mga pumasok sa Islam na natuto na magsamba, magdasal, manalangin, yung pagsambayang o magsala, at sumamba sa Allah sa 5 beses sa pagsasamba sa takdang oras sa isang araw, ay kailangan niya pong pag-aralan ang tauhid o ang akida.
yung akida. Kasi ito po yung pagsubok ng Allah, tulad po sa mga selebrasyon ng mga kamangmangan, selebrasyon ng mga ignorant. Kaya po diretso po aking sinasabing kamangmangan dahil iyon po ay mga hindi nananampalataya. Kaya nga po pag sinabing nananampalataya, kailangan dun lang tayo. Hindi tayo po pwedeng lumabas sa hindi mananampalataya. Napakalapit po ng sinasabing mga negatibo at positibo. Pag sinabing positive, hindi ka negative. Pag sinabing negative, hindi ka positive. Napakalamit lang po niyan. Kaya yung pipiliin mo lang po, constructive at saka yung destructive. Yung ibig sabihin yung pagkaligaw at yung gabay. Ibig sabihin, ang tinatahak ba natin, gabay ba ito? Tatanungin natin lagi ang ating sarili. At ito ba ay nakakaligaw o naligaw na ba tayo? Ganon. Kaya nga po ang aking punto, ang aking sinasabi, ay ang pag-aaral po sa tauhid. Itong tauhid na naayon sa kasulatan ni Sheikh mula sa libro ni Abul Ala Maududi at sa mga libro ni Sheikh bin Kitab Tauhid ni Sheikh Abdul Wahhab, yung nag-revive ng tauhid na nahati yung tauhid sa rububiyya, uluhiyya, asma o sifat, at nagkaroon ito ng kahulugan ng arbab, ng andad, ng tagut. Ito po ang kahulugan ng tauhid. Papaliwanag po natin ito ng kaunti-unti insyaAllah sa abot na ating makakaya mula sa guidance ng Allah. So ang tauhid po ay pinakamahalaga bago po naging obligado o bago po na ipalaganap o na ituro kung paano ang pagsamba, ang pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang unang ipinalaganap po ng mga propeta ay ang kaisahan ng pagsamba. O itinuro ng mga propeta ang tamang pagsamba lamang sa kaisahan ng Allah o ang tamang pagsamba o pagkilala sa dakilang lumika. Yan ang unang nilang ipinalaganap. Ang Allah, sumamba ka lamang sa Allah. Hiwa ng mga religion. Hindi sila nagtayo ng bagong paniniwala, hindi sila nagtayo ng bagong relihiyon, kundi nag-utos sila na bumalik tayo sa ating relihiyon na pagsamba lamang sa kaisahan. Bumalik tayo sa paniniwala sa dakilang lumika, bumalik tayo sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon po kasi ng jahiliya, panahon ng kamangmangan, in every century, in every decade, sa lahat ng mga dekada, ay may mga panahon ng kamangmangan. Kaya nga po, sabi ko, itong mga panahon natin ngayon, ay hindi po nawawala ang kamangmangan. Kung ito po ay tayo naniniwala at napakalapit po ng kamangmangan, kailangan check upin po natin ang ating paniniwala, alamin natin kung tayo po ay naliligaw na. So, ang arbab, ang kahulugan po ng tauhidul arbab ay yung lahat ng nagiging kapantay ng pagka-Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay papasok sa Shirkul Akbar, sa pagkaligaw, sa sakuto, sa halos masira ang sanlibutan, halos gumuho ang lahat ng nilikha ng Allah dahil sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng dakilang lumika, dahil nagkaroon siya ng kapantay. Hindi kasi po pwede magkaroon ng dalawa ang lumika, magkaroon ng kaparehas ang lumika, hindi magkaroon ng kagaya ang kanyang lumika. Ang tagapaglikha ay talagang nag-iisa lamang. Ang tagapaglikha ay siya lamang ay may kapangyarihan, siya lamang ang tanging may karapatan ng lahat ng sansinukob ng kanyang nilikhang nakikita at hindi nakikita. Yan po ang Allah na walang gender. Hindi siya lalaki, hindi siya babae, at hindi rin siya kagaya ng kanyang mga nilikha. Hindi siya kagaya ng tao. So, ang arbab, yan po ay isa sa paraan na dapat malaman ng kamusliman. Ang arbab po ay hindi po pwedeng ipantay o kapantay sa iniisip mo ang kakayahan ng Allah. Dapat ang Allah ay bukod tangi, wala siyang kapareho. Sabi nga dun, Allahu Samad, the eternal, the absolute. Qul huwallahu ahad, wallahu ahad. Ang Allah ay nag-isa, Allahu Samad, lam yalid walam yulad. Siya ay hindi pinanganak at hindi sumibol o sumipot o dumating o pinanganak. Hindi siya kailangan hindi siya nagmula. Wala siyang pinagmulan. Siya yung una at separate. Siya yung creator, siya yung talagang lumika. So, wala siyang kapantay, wala siyang katulad, wala siyang kaparis. Yan po ang arbab. So, yan po ang kahulugan ng arbab. At yung andad, yung tauhidul andad ay yung mga kapareho ng kanyang kakayahan, yung mga kanyang
kanyang kakayahan, yung kanyang katangian, yung kanyang mga katangian, yung kanyang kapangalan. Hindi po pwedeng magkaroon siya ng kapangalan, hindi siya po pwedeng magkaroon ng katangian na kagaya ng kanyang pagkalika, ng kanyang kagayang kataas-taasang lumika. Yan ang andad. So ang tagot o yung tawagit ay yung mga bagay, yung mga nilikha dito sa mundo na naguutos na sumamba sa mali. Kaya nga po sa Islam ay mahalaga dapat na malaman natin yung salita na walang pagsunod sa maling pagsunod. O there is no obedience for disobedience. Hindi dapat tayo sumunod sa mga mali na sumusunod. Ano po yun? I-define po natin yun. Kasi sabi po ng Surah An-Nisa sa Baqarah, sabi doon, ya ayyuhalladhina amanu la tattaqidul yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minhum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumil kafirin. Sabi niya, ya ayyuhalladhina la tattaqidul yahud wan nasara awliya. Huwag mong gawing protector. Pwede mong gawing kaibigan, pero yung protector, supporter, hihingi ka sa kanila ng payo, hihingi ka sa kanila hingi ka sa kanila ng gamot, ng gabay, ng lunas. Yan po. Kaya nga, diyan pumasok pa rin ang pagsubok ng Allah sa tawhid dahil marami ng kamusliman na humingi ng pamumuhay maliban sa pamumuhay ng Islam. Gumagaya o kumukopya sa passion ng mga hindi Muslim, ng mga hindi Christian. Yan po yung tinatawag na tagot. Yung mga bagay o yung mga leader na naguutos sa tao na sumunod sa kanila. Ayan po yung mga presidente, yung mga leader na naguutos, kung sila'y naguutos na sumamba ka o sumunod ka sa mali. Yun po yung tagot o yung tawagit. Pamay yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sabi ng la ikraha fid din, kad tabayyana rushdu minal ghayy, pamay yakfuru bit tagut. Pamay yakfuru bit tagut wa yu'min billah. Kapag ikaw ay nag-disbelieve sa mga tawagit o yung mga tagut, wa yu'min billah, ikaw yung humawak sa totoong paniniwala. Ikaw ay tunay na naniniwala sa Allah. Kapag nireject mo yung mga tagut o yung mga tagut, yung mga maling pagsunod, yung mga maling nag-uutos na sumamba sa mali, nag-uutos na lumabas ka sa pananampalataya ng Islam, lumabas ka sa kaligtasan ng Islam. Kaya nga po ang pagiging Muslim kailangan may kaalaman. Hindi po pwede na pagiging Muslim na gaya-gaya lang, sa pangalan lang, sa tribu lang. Kailangan ang pagiging Muslim po ay kailangan may kaalaman. Sapagkat ang isang kaalaman po ay magtuturo sa isang tao ng kanyang gabay patungo sa tuwid na landas ng buhay at mananatili sa tuwid na landas kung ginagamit niya lagi ang kanyang kaalaman. So yun po ang tinatawag na tauhid ng arbab, andad at yung tagot. So inshallah, yan lang po ang ating muling mga paalala o yung mga idea sa ganitong mga panahon na kailangan po alamin natin bilang tayo'y mananampalataya na isang Muslim, ay alam natin na tayo pa ba ay nasa siratal mustaqim, nasa tuwid na landas na tinatahak, o yung tayo ay nakakagawa na ng bid'a, o ito ay nagkakasala na ng syirkul akbar o syirkul asgar, sapagkat ang syirkul akbar ay pagkaligal o pagkawala sa pananampalataya. Ito'y nawakidul Islam, paglabas sa paniniwala ng Islam. Ang nawakidul Islam ay napakarami po, kaya dapat po nating alamin, dapat po nating malaman, matutunan. Ang nawakidul Islam ay paglabas po tulad ng mga major sin. Ano yung mga major sin na sinabi natin sa unang vlog? Yung mga zina, yung mga false accusation sa mga believer, yung mga napakarami mga major sin. Yung pagpatay, qatilun nafs illa bil haqq, ay ito po ay napakalaking kasalanan. So, napakarami po ng mga major sin na dapat po nating malaman. So, ang aking ipinibigay na idea ay dapat po ang isang Muslim, hindi siya makontento na nananampalataya, sumasamba. Kailangan po siya nag-aaral, nagre-renovate o nagre-renew ng kanyang paniniwala o nadadagdagan ng kanyang kaalaman. Sapagkat tulad po ng ating vlog natin, ang mga panahon ng mga oras ay hindi na babalik. Ang nakaraan ay hindi na babalik. Ang ginawa mo nung nakaraan ay hindi na. Ang mga ginawa mo ngayon ay natapos na. At yung gagawin pa sa susunod na dapat gawin mo na sa panahon natin ngayon. Dahil ang oras ay mahalaga sa Islam. At ang oras ay hindi na magbabalik at patungo tayo sa
sintensya ng dakilang lumikha na papunta tayo sa kamatayan. Kaya hindi po talaga dapat i-celebrate ang kaarawan dahil hindi po nadadagdagan ang buhay natin. Ang katotohanan po ay nababawasan ang buhay natin at umiiksi ang buhay natin at ito tayo po ay papunta na po sa patungkol po sa sintensya ng kamatayan. Tayo po ay mamamatay, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tayo po ay lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. So yan lang po ang ating idea sa panahon sa ating vlog na ito. Inshallah, kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa ating description dyan at magkaroon lang po kayo ng comment, kahit ano pong comment at gusto nating itakal sa mga susunod nating vlog, inshallah. So yun lang po ang aking masasabi, inshallah, na sana po ay ganun na lang po, inshallah, ang pambansang pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.